Eto, mainit na balita. Eto, quick reaction video lang tayo sa inilabas na Final 12 ng SBP at ni Coach L.A. Tenorio. Bigay lang tayo ng maikling opinyon sa mga kasama sa Final 12. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Well, unang-una, tignan natin agad yung obvious, ang height ng team. Mapapansin natin, hindi ito yung typical na malalaki na lineup na inaasahan natin sa international tournaments. Yung iba, baka magulat pa kasi ang tallest players natin ay nasa 6'7" lang si Prince Carreño. Tapos sa guard ay 5'8" lang yung anak ni Denoc Miranda na si Chris Paul. O, kung tama man, yung iba nasa 5'9" pa siya. Pero para sa akin at opinion ko lang, hindi natin dapat i-take as a weakness yung current lineup na meron tayo. In fact, kung titingnan mo ng mas malalim, makikita mo na Coach LA has a plan. Alam naman natin, point guard, si Coach LA nung player pa siya. Kaya expected na ang focus nito ay more on intelligence, execution, and puso syempre. Pero let's be realistic. 2025 na kasi, height plus skills na ang laban sa basketball ngayon. Tignan nyo to, si Chris Miranda, kahit 5'8" para sa akin, isa to sa mga pinaka-mature maglaro sa court. Di mo masyadong mapapansin sa stats niya inside the court, pero yung leadership niya, presence niya sa loob, and control sa tempo, sobrang valuable niya as a batang player. And I think, Coach LA wanted to teach this kid how to play as him, how to play as a legit PG like LA, na kahit may height disadvantage, he can still perform well sa mga bigs ng kalaban. Same opinions din sa mga ibang guards like Anduele Cabanero, Justin Halare, Jolo Pascual, Ethan Tanchi at Travis Pascual na halos 6 feet below. Since under 16 lang naman to, expect kasi na more on stamina at run and gun plays ang mangyayari since considering they are not pro yet at pagbata ang mga player, expect na puro takbuhan ang magaganap. And I think Coach LA just want to maximize yung pull niya with a faster unit sa Sayaba. Pinanood ko yung tune-up game ng Thailand and Vietnam. Napansin ko lang na halos small ball lineup ang mga to. And I am sure nakita na yan ng coaching staff ng Gilas. So they adjusted the roster para makasabay sa run and gun play ng Thailand at Vietnam. Pagdating sa shooters, I did notice na maraming shooters ang nakap-deploy sa lineup ni Coach LA. Guys like Ethan Tanchi, Travis Pascual, Carl Delos Reyes, Chris Paul Miranda at Justin Halare, they all can shoot well sa outside and perimeter. So nothing to worry sa mga shooters ng Batang Gilas. Although para sa akin, inuulit ko lang guys, para sa akin lang to and opinion ko. Dito sa small forward o forward position, medyo bitin. I'm not saying na hindi magaling yung mga nakuha, but for me, they should include Goodluck Okebata or yung anak ni Glenn Cobuntin. That is around 6'3" or 6'4" ata and playing as a 3 or 4 already. Okebata on the other hand, and kung di ako nagkakamali, he is playing 3 and 4 as well, though his height is just 6'1" or 6'2". No question for John Restificar na sumasalampak sa mga highlights niya, and he is a legit for position ata base sa mga info, and I think he can dominate his position sa lineup ni LA. I haven't seen full highlights of Jello Lumage, but some are saying na malakas din to maglaro as position 4. Everegni Cruz as well, nakita ko highlights nito versus Athletes unrivaled game nila, and he can play well sa 3 position. Sa center naman, I did notice na nakat si Toring, which I think much better if they include him. Balita ko, Jeremiah Antolin can play 4 or 5, maganda sana if he will stick sa 4, and they added Toring para may kapalitan si Carreño. Nagaya nga ng sabi ko, run and gun game ang games ng mga under 16. Kakapagod din yan sa part ni Carreño. No question na rin naman kay Prince Carreño since we already knew how Prince dominated juniors games sa UAAP, and base sa mga tune-up games nila, he is already matured sa position niya. Though may mga lapses pa din sa games niya like medyo mabagal pa, matututunan naman niya yon as he grow older playing sa national team. Yun lang naman yung opinion natin. Pero if may opinion ka sa Final 12, comment mo lang sa baba. Since may mga sports analyst na din na nakasubscribe sa channel natin, and who knows, they are reading fans' opinions para mas lalo pang mag-improve yung basketball program natin.